Kaibigan, kulang ba ang resources mo? Ito yung pangarap mo. Ang taas, taas, taas. Ito, ang liit-liit ang resources mo. Kulang ka sa pera, kulang ka sa kaibigan, connections, kulang ka sa educational degree. Ayan, wala kang college degree. Paano ba yan? Kaibigan, makinig ka sa mensahe na to. Because I'm gonna teach you how to multiply your resources para maabot mo ang pangarap mo. Apat na bagay ang kailangan mong gawin para i-multiply mo ang resources. Number 1, kailangan thank God for what you have. Ulitin ko ha, kailangan magpasalamat ka sa Panginoon sa meron ka. Huwag ka maghanap ng ano yung kulang. Ganun tayo Wala akong ganito, wala akong ganyan. Hindi, anong meron ka? Buhay ka. Meron kang mga ibang skills. Wag mo ituro yung mga, kasi hindi ako marunong sa ganyan, hindi ako marunong sa ganyan. Anong alam mo? Marunong ka ba magbasa? Marunong ka ba magsalita ng, yun ang gamitin mo para maabot mo yung iba. Magpasalamat ka sa Panginoon sa meron ka, wag ka mag-complain. Complain yung iba. Alam mo, hindi nila nakikita yung maliit nila ay pwedeng mag-multiply. Kaibigan, yun ang ginawa ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayon. He fed thousands of people. Pero paano niya na ginawa? Konti-konti rin tinapay niya. Ang unang niyang ginawa, nagpasalamat sa Diyos Ama. No? He thanked the Father. And that's what you and I need to do. We need to thank the Father for His goodness, for blessing you. Number 2, you need to offer the little that you have. Lord, gamitin mo to. I-multiply mo. And that's what you need to do. Meron akong napanood. Si Glenn Stearns, bilyonaryo. Pero matagal na niyang iniisip yun To prove to everybody na lahat ng tao kaya ang success niya, kayang abutin yung success niya. Kaya iniisip niya ganito, no? Na pupunta siya sa isang maliit na town, no? Na walang nakakilala sa kanya. Ang dala-dala na niya yung old pickup truck. Tapos yung cellphone na walang contacts kasi bawal tumawag sa ibang mayayaman niyang kaibigan. Tapos $100. Yun lang ang ginawa niya. No, na pupunta siya sa isang lugar, walang nakakilala, wala siyang pera kundi $100. Tapos ito, in 90 days, gagawa siya ng isang negosyo na worth $1 million. Alam mo, naging reality TV show. Talagang dinocument na. Talagang ito na ginawa niya. Alam mo, in 90 days nagawa niya. Totoo naman, sa first few days, natulog siya sa pick-up truck, walang pera no? Kumain siya sa mga convenience stores, yun lang ang pwede niyang kainin kasi ang liit lang pera niya. Tapos, pupunta siya sa mga junk shop. Tapos, naghahanap ng mga bagay-bagay para ibenta. No? Nagsimula siya sa ganun. Pero alam mo, dahan-dahan, ayan na, nakagawa siya ng negosyo. No? At totoo, nakagawa siya ng isang negosyo na worth $1 million in 90 days. Ngayon, sasabihin mo sa akin, Brother Bo, fake naman yan. Kasi ang dami niyang alam. Maski wala siyang, yung hindi siya makakapagtawag ng kaibigan na mayaman, pero ang dami niyang alam siguro sa negosyo, tsaka ang galing niya siguro sa skills niya. Totoo. Pero, di ba? Yan ang mga pwede nating kunin. Yung kasi pag sinabi mong pera, wala akong pera, ang hirap kitain ng pera. Pero yung skills, pwede bang matutunan yan? Abay, pwede. Yung disiplina, pwede ba yan? Pwede. Pwedeng matutunan yan. Kaibigan, offer the little that you have to God. Yan ang importante. Ito yung number 3. Makinig ka, ha? Serve others with the little that you have. Kaibigan, may mga tao, akala nila, pag yung mga successful na tao, ay mga masakim. Yan, mga selfish yan. Yung mga bully yan. Kaibigan, maaring may mga ganon. Pero, yung aking mga kakilala ngayon, na napaka-successful, ay naku, ang babait. Sobra. Bakit? Kasi kaya nga sila naging successful sa negosyo kasi people trusted them kasi mabait sila.
Hindi ko sinasabi lahat ng successful people mabait, hindi. May mga talagang, magnanakaw, etc. Pero merong mga mababait na tao na naging successful kasi nasa puso nila yung paglilingkod. I'll share with you my story. Nung ako ay 13 years old, naging missionary. Nung 30 years old ako, missionary pa rin ako. Pero nung 30, I decided to become an entrepreneur. Alam mo, lahat ng natutunan ko bilang misyonaryo, yung paglilingkod, iniisip mo yung iba, being kind, lahat yan ginamit ko sa pagiging entrepreneur. Kaya ako naniniwala ako, naging successful ako sa negosyo. Kasi people trusted me. Kaibigan, serve others. Keep on serving with the little that you have. And this is what will happen. Number 4, expect multiplication. Maniwala ka. God will multiply your resources. God is in your life. Let us pray. Handa ka ba magdasal? Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pakibless mo yung kaibigan ko. Nandito siya, Lord. Inaalay niya yung maliit niyang hawak-hawak na blessings. Palaguin mo, Panginoon. Multiply the resources that this person has right now. Use that to feed the multitudes. In Jesus' mighty name. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you. Thank you so much for being part of Full Tank. Pakikalat, share yung video na to sa mga taong nangangailangan ng message na ito. At if yung mga comments, I do read them and I do pray for you. I also am inviting you to become a Full Tank supporter so that together we can share God's love to the world. Kung Facebook ang ginagamit mo sa panonood nito, there's a button na nakalagay, Support Now. Paki-click yan. Kung YouTube naman ang ginagamit mo sa watching this, I want you to look for the button that says Join. And you will become a Full Tank supporter. My way of saying thank you, you will receive Full Tank Saturday and Full Tank Sunday. God bless you, and I will see you tomorrow.